Hi guys, it's me again, ang rakitirang nanay na andito ngayon sa Dubai. So, kumusta po kayong lahat dyan? Sana nasa mabuting kalagayan kayo kung saan man kayo lupalop ng ating mundo. So, for today's video guys, sasagutin ko yung mga random question na tinatanong sa akin sa Messenger, inbox, Facebook. So, sa mga kaibigan ko din. So, may mga list ako dito na inano ko. Kinukuha ko yung mga tanong nila. So, random to na mga question guys. Tinatanong nila sa akin. So, para hindi ko na kayo maisa-isa, dito ko na kayo sasagutin. So, first question. Bakit ka naging single mom? So, diba? So, sa mga single mom dyan pala, shout out. So, syempre, isa lang naman ang tanong nun, oy. Syempre, naging single ka kasi, iniwan o kaya pinagpalit, pareho lang yun. So, naging single mom ako, kasi nga, ginibwi ko na yung dating partner ko, kasi, yun, nakahanap siya ng ano, ng, nakahanap siya ng nakakapagpasaya sa kanya. So, 'di ba? So, give mo at saka suportahan mo na lang, oh, 'yun, 'di ba? So, 'yun po 'yun. So, 'yun po ang reason na naging single mom ako. Pero hindi naman ano na ginibwi ko talaga. So, as para kasi sa akin, lahat naman tayo nagkakamali. So, syempre, lahat tayo may chance. So, nagbigay pa rin ako ng chance na gusto ko pa ding mabuo yung pamilya ko kasi ako kasi para din akong lumaki sa broken family. So I try to save my family. Yan yung sinasabi ko sa mga anak ko na hindi nila ako pwedeng sisihin kung bakit nangyari yun sa family nila. So which is I try naman to save our family pero hindi na talaga para sa akin hindi na parang hindi na siya healthy once na may trust issue ka na. Once na trust ang masisira sa isang relasyon, never mo nang maibabalik ito ng buo. Hindi lang sa pagiging mag-asawa, boyfriend and girlfriend, even friends, family. So, like that, for me is a very important trust. So, hindi talaga pwedeng sirain yun kasi once na masira yun yung hindi mo na, hindi mo na maibabalik ng buo. So, yun po, yun, yung reason. So, ayun, paulit-ulit na lang kasi. So, ginibigay ko na. So, better na. So, sa pagiging ko ngayon, single, masaya ako sa aking life. So, yun po yun. Okay? So, sana nasagot ko na yung tanong mo. Alam mo kung sino kang nagtatanong niyan. Second question, mahirap ba maging single, ma'am? Yeah, for me, mahirap. Mahirap talaga. Pero, sa akin, ginagawa ko na lang reason yung mga anak ko para labanan ko yung lahat ng mga trials in life. So, although mahirap talaga, iba talaga yung, syempre, may katuwang ka, may mapagsabihan ka ng problema na, ako mo ng ganito, ikaw mo na ng ganito, di ba? Iba talaga siya pag may, ka talaga, may katuwang. So, pero siguro hindi talaga tayo pinagpalad, hindi talaga ako pinagpalad na magkaroon ako ng ng partner sa life. So, for me, life must go on. Mahirap siya pero basta mo na lang, surrender mo na lang kay God ang lahat. Kasi I do believe that everything's happen for a reason. Uy, English yun diba? Third question. Paano mo kinakaya lahat ng pagsubok na mag-isa ka lang? Oo nga no. Sa akin din parang parang I can't imagine. Unbelievable, no? Kasi biruin mo, hindi talaga madali para sa akin. May mga trials na na stress tayo,
Pasensya na kayo sa aking allergy, kasi umano na naman yung aking allergy kasi kumain na naman tayo ng bagoong kahapon sa mangga. So, kaya ganon. So, pagpasensyaan nyo na guys. Wala na tayong makeup dito. So, ano lang yan. Tapos, yun. Mahirap siya, pero masarap pag nakita mo yung bunga ng pagsasakripisyo mo. Kasi, yun nga, yun yung laging inaano ko na lahat naman ng nangyayari sa buhay natin, binibigay ng Diyos na may rason. So, yun na lang yung pinaghahawakan ko. Binigay to ni Lord sa akin, kaya ko to, kaya ko to. Kahit minsan, alam nyo, minsan gusto ko ng, sumrinder. Uy, nagiging emotional naman si Akech. May time talaga na gusto ko nang give up, pero hindi parang talaga pinupush through lang talaga ako ni Lord na, di, lumaban ka, kaya mo yan. Kaya ko binigay sa'yo yan kasi alam kong strong ka, matatag ka, parang ganun. So, sa akin talaga, best, weapon ko sa mga pagsubok sa buhay, dasal talaga, prayers, talagang inaano ko talaga yung buhay ko kay Lord, sinusurinder ko na talaga sa Kanya lahat. Uy, maiiyak na ako, ano ba yan? Nagiging emotional naman ako sa mga tanong na to. So, alam ko naman na maraming mga single mom dyan na makaka-relate sa sa tanong na to, tsaka sa mga pinagdaanan. Kaya ako talaga, shout out, saludo ako sa mga single mom dyan, kagaya ko. Kaya fight lang tayo guys. So, yun po yun. So, prayer lang kay God. Kasi alam ng Diyos kung anong mga pinagagawa natin. Nakikita niya yan kahit hindi nakikita ng ibang tao. So, yun po yung pang-apat. So, goes to 5 question. Pang-fifth question. Ayaw mo na bang umibig muli? Uy, bakit naman napupunta dyan? Ako naman, hindi naman ako. I'm not closing my doors. Charot, ano yun? English yun So, hindi ko sinasara yung puso ko. Pero, siguro ako ina-admit ko na talaga sa sarili ko na parang hindi ako swerte sa pag-ibig. Oo, lahat naman tayo may mga tayo Hindi naman lahat ng bagay swerte tayo, 'di ba? So, for me na ko na yun na parang hindi ako swerte sa pag-ibig. So, 'di ba yung iba hindi sinwerte sa amo, hindi sinwerte sa mga anak, hindi sinwerte sa iba. So, siguro ito yung sa akin na hindi ako swerte nito. Pero kasi sa akin, naman ako, matino naman ako, di ba? Yung iba nga dyan, kaliwat kanan, di ba? Oy, bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Bigyan nyo na kasi sa akin yung iba. Kaya ako hindi nagkakajowa kasi dinidubli-dubli nyo dyan Shout out dyan, may mga kakilala ko dyan Comment down below kung natamaan ka. So, yun. Kasi, wala talaga siguro akong swerte. Lagi akong iniiwan. Ay, ano ba yan? So, yun. Pero hindi ko, like what I said, di ko close yung heart ko. Ino-open ko pa rin ng yung puso ko na ng discover ng totoong lalaki, pero never na talaga akong yung bang may trust issue ka na. So, mahirap na talaga sa akin magtiwala, kaya maingat ako. Yung pinagsasabihan ako ng ibang kaibigan ko na choosy ako kaya hindi ako nagkakajowa. Yes, choosy po ako in a positive way. Yung hindi naman porkit gusto mo lang magkajowa, ka na lang ng mga lalaki diyan, di ba? So, yung iba kasi mga lalaki, hindi naman natin ilalahat. Kahit mga babae, may mga din naman. Hindi natin sila ilalahat, guys, kasi yung mga tao, kanya-kanya yan silang prinsipyo. So, nasa sayo na yun kung
yung bagas based on my experience kasi parang ayaw ko nang mangyari sa sarili ko na yung mga naranasan kong hirap. So kaya maingat na maingat talaga ako. So 'pag nakipag-usap ako ng mga ano, may mga dating apps ako na mga dina-download, nakipag-usap ako ng mga lalaki, tapos 'pag sinasabi nilang may asawa sila sa kanila tapos dito wala. So anong anong ano yun, magiging kabit ka na lang din. So 'di ba? So, para sa akin ayaw ko makipag-commit ng ano, um, ayaw kong ilagay yung sarili ko sa ano, sa yung alanganin baka naman mamaya nasa kay Idol Rapi na Idol Rapi, shoutout naman sa'yo diyan. Nag-message pala ako sa staff mo ano, Idol Rapi, pero ini-ignore nila ako, sana all. So, yun po. So, siguro ano, kung maibibigay si Lord na tamang lalaki na yung talagang para sa akin, a-accept ako kung sino ako. So, siyempre mamahalin yung mga anak ko. First, bago nila ako mahalin, mahalin muna nila yung mga anak ko. So, yun lang po yun. So, pang-6, pang-6, paano mo naiha-handle lahat? Wala, inaano ko na lang sila, parang go with the flow kung ano ang mangyayari, parang gano'n. Kasi ako pinagdadasal ko talaga na, "Lord bahala, ikaw na yung bahala sa buhay ko." Yung parang ginaganon ko, "Lord ipaubaya ko na sa'yo yung buhay ko. Alam mo naman yung ginagawa ko at alam mo yung purpose ng mga ginagawa ko." Although hindi ko naman maisasabi sa mga kapatid ko, mga kaibigan ko, hindi ko sinasabi sa mga tao, pero alam kong nakikita at nababasa ng Diyos kung ano yung purpose ko sa aking, pagtatrabaho. So, nakikita ng Diyos yun. So, basta ang sa akin sinu-surrender ko na lang sa Diyos ang lahat. Tapos yun, smile lang. Sabi nga nila 'di ba, smile when you had a problem, 'cause in every problem there's a solution. 'Di ba? English na naman yun, sana all. Um, May mga problema gaya na lang ng, ah kadugtong pala yun. Paano mo naiha-handle lahat ng mga problema gaya na lang ng financial problem at iba pa? So yun, parang ipinagdasal ko na lang talaga kasi alam niyo lalo na ngayon, dalawa na yung college ko. So mahirap, mahirap talaga. Lalo na 'pag mag-isa ka lang, financial problem. So hindi siya madali pero para sa akin parang pinagdasal ko na lang sa Diyos pero prayer is so powerful. Kasi alam mo yung walang-wala ka tapos may tao kang lalapitan, bigla na lang makatulong sa'yo. So, parang hindi mo ma-explain sa sarili mo, "Hala, nagkaproblema ako ng ganito. Ay, nag-miss ako ni ganito, ganito, ganyan." So, na-solve yung problema ko. So, yun siguro yung binigay din ni Lord na way na ano. So, sa mga friends ko diyan, tunay na mga kaibigan ko diyan na 'pag may panahon ako na may time ako na kailangan ko ng tulong nila, nandiyan sila. So, alam niyo na kung sino kayo. So, shout out na lang sa inyo and God bless sa inyo, lalo na sa pamilya niyo. So, number 8, bakit sa kabila ng mga pinagdaanan mo, nananatili ka pa ring laging masaya? Oh, oo nga 'no. Oo nga, sa totoo lang talaga yung ibang tao 'pag nagsasabi ka ng problema hindi sila maniniwala sa'yo. Kasi lalo na sa mga kaibigan ko talagang kilalang-kilala na talaga ako, talaga bungis-ngis ako, tawa dito, tawa doon, joke dito, joke doon. Pero hindi nila alam din na deep inside may mga problema din ako. Tao lang din naman ako, nagkakaroon din ako ng problema. So, sa akin kasi, masayahin lang talaga akong tao. At saka sa akin, lumaki kasi ako na parang gamay ko na yung mga problema ba. Gamay ko na yung mga problema simula pa lang nung nawala yung tatay namin, iwan kami ng maliit pa lang kami, tapos yung nag-asawa ulit yung nanay namin. Parang bugbog na kami sa mga problema. Kaya pag may problema na dumarating sa amin, sa akin, parang easy na lang ba? Parang na-immune ka na yung sarili mo. Problema lang yan, parang ganto ganyan, malalagpasan ko din to. Yun yung lagi kong inaano ko sa sarili ko na,
problema ka lang, malalagpasan kita, papasa Diyos kita, parang gano'n. Kaya yung ibang tao 'pag nag-aano ka, "Uy, may problema ako," uy, nagkakaproblema ka rin pala. Kasi nakikita nila lagi ka lang masaya, nakatawa, bungis-ngis, parang gano'n. So, nagkakaroon din ako ng problema pero like what I said, parang nasanay na ako ba, parang hindi na bago sa akin na nagkaproblema ako kasi nga bugbog na kami sarado simula pa nung bata kami ng mga problema. So, yun po yun. So, basta tiwala lang tayo sa Diyos na na malagpasan natin yung mga problema natin kasi alam ko, naniniwala talaga ako na hindi ibibigay ng Diyos yung problema kung hindi mo 'to kaya. So, it means binibigay niya 'to sa'yo, kaya mo. Kaya kayanin talaga natin. So, pang-9, message mo sa mga anak mo. Message mo sa mga ang message mo sa mga anak mo. Uy, ay tito na naman tayo. Ang message ko sa mga anak ko, alam naman nila yan lagi, hindi naman lang ngayon lang ako nagsasabi sa kanila. Lagi-lagi naman ako nagme-message sa kanila kahit sa pakikipag-usap ko sa kanila sa telepono na mag-aral lang silang mabuti, tapusin nila yung pag-aaral nila, i-grab nila yung opportunity na kaya ko pang magsuporta sa kanilang pag-aaral kasi iba talaga yung may matapos ka. Ang sa akin, hindi ko sinasabi na magtapos kayo ng pag-aaral para may ibibigay kayo sa akin. Kasi lagi nilang sinasabi, "Oh, babawi ako mang pag nakatapos ako." Hindi ako nagpupurso na hindi ko kayo pinupurso na tapusin niyo yung pag-aaral niyo para may ibigay kayo sa akin. Ang sa akin lang, ayaw kong maranasan ninyo yung hirap na naranasan ko. At saka pagdating ng pamilya niyo, siyempre kung hindi mamamatay ang tao, mag-aasawa naman talaga. Kung hindi mag-aasawa, mamamatay. Ganyan lang naman yun yung buhay natin. So, pag dumating yung time na magkapamilya kayo ng sarili niyong pamilya, hindi na kayo mahihirapang suportahan yung pamilya niyo. Tsaka hindi naman habang buhay na nandito ako sa na kaya kong magtrabaho na every time na may hihingin kayo, maibigay ko sa inyo. Na, pahingi ng ganito, pahingi ng ganyan, may trabaho ako, may maibibigay ako. Paano pag hindi ko na kayang magtrabaho? So, wala na akong maibigay sa inyo, 'di ba? So, yun lang yung inaano ko sa inyo, kay kuya, sa lahat sa inyo, TG, Tricia, Bunsoy, yun lang naman lagi kong sinasabi sa inyo. Pagpursige kayong magtapos ng pag-aral para pagdating ng panahon, makahanap kayo ng matinong trabaho. Pag nagkaroon kayo ng sarili nyong pamilya, kaya nyo ng suportaran, ng matiwasay, hindi na sila maghirap, yung magbilad sa init, yung bang ganun, yun lang yung ko yun lang yung lagi kong sinasabi sa inyo at pinag-pray ko. Grab yung opportunity na may magsusuporta pa sa inyo. Kasi ako dati kung may nagsusuporta lang siguro sa akin, siguro may natapos din ako. Kaya lang wala. Maagang nawala yung tatay namin. Tapos yung nanay namin, nag-asawa din siya ng iba ulit. So, hindi na niya kayang suportaran. So, kahit nga elementary, nakagraduate ako, naging working student ako. Shout out pala sa aking mga teacher dyan na naging kasama ko sa pagtapos ko ng pag-aral. Sinuportaran nila ako. So, ayun, thank you so much, lalong-lalo na sa aking teacher dyan na si Ma'am Gigi Panya. So, shout out sa iyo, Ma'am. Thank you sa lahat ng mga naituro mo sa akin. I really treasure those memories and yung mga tinuro mo sa akin na mga lesson. So, yun. Yun, at saka lagi niyong tandaan mga anak ko, mahal na mahal ko kayo, lahat ng mga ginagawa ko ay para sa inyo. Wala man ako, lumaki man kayong malayo ako sa inyo, pero lagi niyong isipin na yung pagpapakalayo ko ay ginagawa ko para sa inyo. Ako, tinitiis ko yung namimiss ko kayo na minsan lang tayo magkikita, ilang taon-taon. So, syempre, din ako na lumaki kayo na malayo ako sa inyo. Pero, naman din yung gagawin ko na magkasama tayo dyan. Yun, di ba, lagi ko yung sinasabi sa inyo dati na
ano man yung magkasama tayo tapos pag may hihingin kayo sa akin wala akong maibigay. So, mas masakit din yun sa ano ko, at least malayo man ako sa inyo, lahat ng mga pangangailangan nyo, maibigay ko, 'di ba? Hindi man buo yung pamilya na kinalakihan nyo, pero tingnan nyo nga yung ibang pamilya diyan, buo nga sila pero hindi pa rin nila ramdam na buo sila, 'di ba? Kasi pag once na may hihingin sila, hindi nila maibigay. So for me, as long as kaya kong magtrabaho para suportaran kayo, gagawin ko. Lagi ko lang inaano sa inyo na maintindihan nyo ako na lahat ng mga ginagawa ko ay para sa inyo. So, yun po yun. So, last but not the least question. Message mo sa lahat ng mga single mom. Oh my God, sa lahat ng mga single mom dyan, so, basta ang maano ko lang sa inyo, fight lang, fight, laban lang tayo. Tapos, surrender lang natin kay God ang lahat. Pray, pray lang talaga. I do believe that prayer is the best key para malagpasan mo lahat ng mga pagsubok sa buhay. Tsaka yung mga nadidepress, yung mga nadidepress ng mga problema, mga stress. Ang stress talaga sobrang nakakaano talaga sa sarili. Pero pag hindi mo kasi talaga labanan, yung iba, yun yung iba pag hindi nila kayang i-handle yung problema nila, nagbabalak na sila ng masama, yung nagpapatiwakal sila, nagpapakamatay. So, which is hindi naman good yun, pero hindi mo din kasi maano yung isip kasi pag once stress na ang tatama kasi sa katawan mo, parang hindi mo na kayang mag-isip ng matino, sa totoo lang. One time na umano sa akin yung stress, kala ko talaga lagi ako nakalutang sa ano. Lagi ako nakalutang pag naglalakad ako, kala mo nakalutang ako sa hangin. So hindi mo talaga maintindihan, yung iba sinasabi nila na, ay tumalon siya sa building, tumalon siya sa hagdanan, parang ganun. Pero para sa akin parang hindi niya intention siguro yun na tumalon doon sa ano, basta yung parang kasi naramdaman ko yan dati. Ilang araw hindi ako kumakain. Tapos yun nga, parang nakalutang lang ako lagi sa ano. Parang pag naglalakad ako, parang hangin yung tinatapakan ko. Kaya yun siguro yung um, nangyayari sa iba na sobrang stress na talaga na parang nawala na din sila ng pag-asa. Parang hindi na din nila kayang nalabanan yung mga stress na umano sa kanilang buhay. Pero siguro parang gano'n na sabihin na lang nila na tumalon, pero yun yung pakiramdam nila na para kang naglalakad sa ulap, yung parang ganun. So yun. Basta sa akin lang, maano ko sa mga single mom, laban lang tayo. Tiwala lang kay God at saka um, gawin lang nating inspirasyon yung ating mga anak kasi hindi lang tayo nag-iisa hindi lang tayo, marami tayong mga single mom. So, sa lahat po ng mga single mom, I really salute you guys. So, lahat ng mga nagawa natin, achieve natin. So, be proud tayo na nagawa natin to na mag-isa, walang walang katuwang. So, ayan, at saka sa mga anak dyan, sa mga single mom, sana paalagaan nyo yung paghihirap ng mga magulang nyo kasi lahat ng mga ginagawa namin ay para sa inyo. Hindi na kami naghahangad ng sukli. Basta tapusin nyo lang yung pag-aaral nyo kasi ang sa amin lang naman ng mga nanay, ayaw namin na mahirapan kayo sa bandang huli. So, yun po yun yung mga random question na ating sinagot. Sana satisfied kayo sa mga sagot na naibigay ko sa inyo. Hindi ko man kayo maisa-isa. At saka once again, thank you so much sa mga nag-question, nag-message sa akin itong mga question na to. Tsaka sa mga single mom dyan, fight lang. So, sana satisfied kayo sa aking random question, random answer sa mga random question. So, that's it for today's video. Thank you for watching. So, hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel,
please do subscribe, like, and share. At saka, paki-comment na rin ako sa notification bell para updated kayo for upcoming videos. So, thank you for watching, guys!